Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa National Shrine ni Saint Padre Pio. Kahapon ay alam naman natin January 9, fiesta ng Black Nazarene at kita natin yung sitwasyon kahapon sa Manila dahil yung traslasyon, they brought it back. At sa tansya ko nga ako, personally, mas marami yung kasama doon sa traslasyon kumpara nung mga nakaraang taon dahil this is the first time, or this was the first time that the translation was done before after the pandemic. Ngayon, tanong ay bakit kaya, you might be wondering, or maybe yung iba po sa inyo ay alam na, bakit kaya gano'n na lamang kadami yung taong talagang pumupunta at sumasama sa traslasyon kahit nandun yung risk ng injury, pero it doesn't stop them from joining the procession. At gano'n na lang yung hatak noong Nazareno sa mga tao. Sa akin pong pag-iisip, pagninilay, isang dahilan yung nakikita ko. Ang nakikita kong dahilan ay, kaya gano'n kadami, ay dahil doon sa pag-asa na idinudulot ng debosyon nila sa Nazareno. Pag-asa, in a way na whatever hardships these people are experiencing, nandun yung pag-asa nila na sa tulong noong imahen ni Jesus na Nazareno, ay sila ay maluluwag ang kanilang buhay. Karamdaman, krisis sa buhay, problema sa pamilya o personal na mga problema, nandun lagi yung hope nila na dahil sa kanilang debosyon dito sa Poong Nazareno, ang ating Panginoong Hesus, ay nandun yung pag-asa nila palagi. Kung hindi man masolve kaagad yung problema nila, basta ang maliwanag siguro sa kanila, basta nandun yung debosyon sa ating Panginoong Hesus, nandun yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nananatili at mananatili yung pag-asa na balang araw, giginhawa din ang buhay. And my brothers and sisters, the message of hope in whatever situation that we are facing, that is also the message of the gospel that we have just heard. Yung nanay nung dalawang alagad ng ating Panginoong Hesus, may sakit, pero pinagaling ni Hesus. And I guess the reason why Jesus healed, not just because of His power, it is because of the hope of the sons of that certain lady, na nandun yung pag-asa nila na ang kanilang nanay ay pagagalingin ng ating Panginoong Hesus. Then secondly, why do these people keep on pursuing Jesus? Kasi very early in the morning, nagdasal si Jesus, pero sinundan siya ng kanyang mga alagad at sinabi, everyone is looking for you. So why are these people really pursuing Jesus? Again, the simple reason, because of the hope that they are seeing in Jesus. At si Jesus naman, ganun na lang yung yung walang pag-aatubili na puntahan ng mga taong ito. Why? Because Jesus wants to give and bring them hope na mula sa kanilang kasalanan, sila'y muling makakabalik sa Diyos. Mula sa kanilang karamdaman, sila'y gagaling. At mula sa pagkakaalipin sa masasamang espiritu, binibigyan na Jesus ng pag-asa ang mga taong ito na sila'y gagaling sa ganitong kalagayan. Kaya mga kapatid, ay tulad ng sinabi ko po kanina, ito yung simpleng mensahe sa atin ng Ebanghelyo. That in every situation, no matter how painful, how hard, and how challenging it may seem, as long as we have Jesus in our life, there is always hope. Ayun po, tatanungin ko kayo, why do you keep on going here? Dito sa lugar na ito. Bakit kayo patuloy na bumabalik? Minsan may malalayo from Mindanao. But why do you keep going? And I guess the simple answer is this. Because you found hope
in this place. Through Padre Pio. Kasi ang totoo naman, ang pag-asa talaga natin lagi na kay Jesus. At nakikita natin ito sa tulong ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. In other words, sabi ko nga, basta't kasama natin si Jesus, basta't alam nating si Jesus ay nasa puso natin, palagi hong may pag-asa. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man ka-challenging, gaano man kabigat ang karamdamang nararanasan, gaano man ang mga problema natin personal, sa pamilya, sa trabaho, tatandaan natin po lagi, kasama natin si Jesus. At kapag kasama natin si Jesus, nandun lagi ang pag-asa. Hope will always be there. At sa huli, ito naman yung pangako niya sa atin. Pangako niya sa ating lahat. Siya ang Emmanuel, na ang kahulugan, ang Diyos na kapiling natin. With Jesus in our life, there is always hope. Amen.